pining programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. The preceding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarabang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palagi may angat. Araw-araw arangkada, may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras. Hindi na daw pwedeng hinto. Hinihinto po natin ating intro sapagkat maganda po ang ating pag-uusapan. Definitely, sasabihin ko na sa inyo na talagang hindi po ninyo ito dapat lubayan na hindi pakinggan sapagkat importante po ang ating pag-uusapan. Itong po ang bagay nito talagang sa panahon natin ngayon ay talagang kinakailangan na pag-usapan. Napakaswerte po natin sapagkat isa pong tao na mayroon pong kinalaman sa mga bagay na ating pag-usapan ang mapapakinggan ninyo. Mamaya po, ang ating mga brad naman tungkol po sa mega service ay ating mapapakinggan. Kaya nga unahin muna natin si Ma'am May at mamaya mapapakinggan niyo ang ating magigiti ng mga brad naman sa mga magandang, isa sa pinakamagandang mega service ng ating kapatiran. Kaya hindi na po natin patatagalin sapagkat dalawa pong bagay ang ating pag-uusapan na maganda. Unahin na po natin si Ma'am May sa kanyang mga ipapaliwanag sa atin. Magandang hapon sa iyo, Ma'am May. Ayan, si Ma'am May Aronio. Ba't nawala? Nawala ata. Nawala si Ma'am May. O sino bang nandyan ngayon? Wala si Ma'am May. O, yung mga brad na lang in case. Nandyan ata si Sino bang nandyan? Ayan, mga brad na lang. Sige, mamaya si Ma'am May at after 30 minutes. Pero bago yan, brad, bago natin pakilala ka muna. Then after that, i-play natin yung video na pinipare ninyo para sa ating mga kapatiran na mapakinggan. Bati muna. Brad Mel. Hi, magandang araw sa inyo mga kapatid. Maganda na laki sa'yo, Brad Mel. Marami tayong pag-uusapan. Pero mamaya din, kahit na sumabay na rin sa inyo yung ating mga brad, kasi kanila pinagmamalaking mega service dyan sa Cavite. Pero bago ang lahat, Brad Mel, parang magkatulad Opo, Mel, opo. May. Anyway, ikaw muna, Brad Mel. Baka may gusto kang sabihin bilang pag-umpisa ng iyong pananalita sa ating mga brad at mga kababayan sa impilang DWB. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ako si Brad Romel Tixon ng Alpaceta, Batch 82A1 ng dito sa San Pablo. Sa ilang impormasyon, ako po yung nagtayo ng unang council ng SRB. Way back 1985 to 86. Okay, naganda yan. Ano sinasabi mo? Ako din po ang unang Grand Chancellor ng Supreme Council. Okay. Supreme Council ng? San Pablo po. Ang San unang Pablo. council po ng SRB. Wow. Hindi biro pala yung mga nagawa mo.
at Opo. na 8 taon din po tayong naging Prime Chancellor ng Laguna Provincial Council under the banner of National Council. Okay. Ganito, Brad Mel, since biglaan na lang itong pag-uusapan tungkol sa bagay na yan, nalalapit na ang ating National Convention. Opo. Ilang linggo na lang. In fact, ilang araw na lang sabihin natin kasi less than a month na eh. May Opo. So, syempre, diyan may mga delegado at pag-uusapan ng ating CBL. Ano sa tingin mo ang dapat na bigyan pansin ng ating mga kapatid, mga ating delegado na pag-uusapan? Siguro po, bigyan pansin po natin yung mga alumni association na nasa labas ng bansa natin. Bakit? Kasi po, may mga batas na tayo ukol dito sa atin sa Pilipinas. Pero wala pa ako yung nababasa about sa mga brad naman natin sa ibang bansa. Kagaya ng Australia, kagaya ng Hong Kong, kagaya ng Singapore. May mga brad tayo dyan, may mga alumni association ng Italia. Ay wala akong nababasa na ano ba ang nagagawa ng National Council natin sa kanila o ano ang nagagawa ng ibang alumni association sa labas ng ating bansa para sa National Council. Hindi malinaw sa akin kung may mga batas tayo ukol doon sa mga ganong bagay. Sige. Brad Mel, diretsuhin mo yung tinutukoy mo in clearer terms para sa ganun tumbukin mo na. Ano talaga gusto mong mangyari? Tumbukin natin doon sa bagay na ano ba ang pakikipag-ugnayan ng both side about sa panlabas na pakikitungo ng ating council, ng National Council. Kasi sa impormasyon na natin na ibibigay ko sa inyo, ako po ay sumusuporta sa National Council. At ako po ay rehistrado sa kanila. Katunayan po, may control number ako. At si Bradayi po ay napakabuting presidente natin. Totoo yan, palapak ako dyan. Agree ako. Diyan po, nagkakasundo siguro tayo. Pero ano yung parang gusto mo talagang parang pagkukulang? Sige, sabihin mo na rin. Parang ganun hindi ko po kasi alam kung may batas tayo na tungkol sa AA o Alumni Association sa panlabas na pakikipag-ugnayan ng National Council. Hindi po malinaw sa akin kung meron mang batas. So yun po ang aalamin ko kung loloobin po ng Diyos at makakasama ako sa National Convention. Wow. Dapat naman na sa promotion na ginagawa nila Brad talagang mukhang magandang kasi nga kasabay diyan yung festival ng Albay na kung saan makikita natin yung paano pinagliliwang ng mga taga-Albay yung kanilang festival. May mga balon na mga maraming bagay na talagang kahit ng mga turista ay magagalak na mapanood. Parang ito ang unang pagkakataon. Parang ginagawa yan sa Clark pero this time sa Albay. Kaya maganda at makati ng mga ating mga brad. Hindi lang magkakaroon na mabubusog ang ating mga kaisipan, mabubusog ang ating tiyan, mabubusog din ang ating mga mata sa gaganda na makikita natin. Opo. Kaya at saka higit po sa lahat, gusto ko po silang makadaupang palad. Yan ang importante. Sige, makita-kita tayo doon at sa ganun magkaroon tayo ng camaraderie fellowship. But anyway, sige. Ano pang bagay niyan tungkol sa pagdating na sa domestic na problema? Ibig sabihin, within our country, anong gusto mong mangyari? Para sa ganun malalong mapalakas ang ating CBL, ang ating Constitution and bylaws. Kokonti po ang kaalaman ko about sa ating mga bylaws So, siguro pag-attend ko doon, makakahingi ako ng mga kopya ng ating mga batas. Para alam ko rin bilang miyembro
ay siguro karapatan ko rin malaman kung ano ba ang pwede kong maitulong, ano ba ang pwedeng magawa ako kahit wala akong pampinansyal na maitutulong. Ano ba yung mga maaring batas na nalalabag ko Mhm. na hindi ko alam? Kasi hindi po ako hindi ko napagbabasa pa yung mga ating bylaws. Kaya gusto ko po rin malaman. At para din po sa kaalaman ng lahat, siguro magandang ikuan natin bago maging miyembro ng National Council, magkameron tayo ng ibang seminar para maging miyembro ng National Council. Kasi po, hindi naman po biro ang maging miyembro din ng National Council kung hindi mo alam yung mga batas. Tama, So, tama. it's a question po natin na magkameron tayo ng mga seminar about sa bylaws natin. Kasi ako po ay ilang taon na ring miyembro ng National Council, pero sa totoo lang po ko, konti ang kaalaman ko sa ating mga batas. Okay. Maganda yan, yung pag-amin na. Sapagkat dapat, kung talagang gusto natin umusbong ang ating samahan, dapat punong-puno tayo ng kaalaman tungkol sa ating batas talaga. Kasi yan ang talagang gumagabay sa atin ang ating batas eh. Kaya kung kulang ang baka po, batas, talagang wala mangyayari sa atin, di ba? Ganun na kasi. At saka po, baka meron akong nasasabi sa Brad na hindi ukol o hindi tama sa tema, ay nakakahiya naman po. Tama. Sige, yung bagay na ating, parang sabihin na lang natin sapagkat mamaya, by the way, Ma'am May, standby lang sapagkat maganda rin na ating pag-usapan. Kaalaman ng ating mga kababayan. Ngayon ang ating pinag-usapan sa aming kapatiran sapagkat importante dito. Sa tagal na pagiging SRB mo, Brad Mel, ano yung mga nangyayari noon nung panahon natin bagay ako 70s ikaw 80s ka na ata Siguro po, nagpapanag po tayo doon sa Yubel. Dumating ng time pag may mga SO. Oo. Yung mga away-away noong time natin na nagkakameron ng mismong Brad sa Brad. Alam mo, nag-aaway dahil hindi magkakilala. Hindi, totoo ito, no? Alam mo, Brad Mel, may pagkakataon, parang experience na nangyari ito Siyempre, sama-sama mga SRB noon sa sa Moraita. Tapos sa kabilang panig naman, yung ibang tribo, huwag na natin sabihin kung anong tribo anyway. Opo. Kaibigan na rin tayo. Ang dami namin. Ang dami natin sa SRB noon. Dito sa kabilang panig, sa recto, part ng Moraita sa recto, yung kabila naman, dami din lahat. Sumisenyo sila sa amin. Abay, nung papasukin na talagang magsasabayan, hinagisan kayo ng mga pillbox. Grabe ang laban. Ang nangyari sa amin sa mga Brad, may mga department store doon. Puntahan kami sa mga department store, doon mismo sa mga dressing room ng mga bumibili. Doon kami, siyempre, nagkawatak-watak na Hindi ko makakalimutan. Masaya po ang pagiging SRB ko. At kung uulitin po ang buhay ko ay gusto ko pa rin pong maging SRB. Dahil naging makulay po ang pagiging SRB ko. Sabihin na nating makulay. Kasi yung pong kapilyuhan ng ating kabataan na yan ay dadaan at dadaan. Ibang passion ng kabataan Kaya nga, one thing is sure, no? Ito sabihin ko lang. Siyempre, mga SRB ngayon, yung iba, naging Apo, naging Mason, naging Agila, at iba't iba pa, naging Guardians, and iba pang mga organization. Pero, gusto kong sabihin na ang ating pagiging SRB, ang the best, kasi yun yung parang doon tayo nagising di ba? Doon tayo namulat Yung bang hindi natin pinag-aralan, dahil sa kabataan natin, ating yung pinaka-younger years natin passionate tayo, hindi pa natin alam wala pa tayong masyadong kamuangan sa mundo.
Tapos yun ang ating pinasok, di ba? Parang nilalagay tayo sa tadhana, yung providence, di ba? Ika nga. Kaya para sa akin, hindi talaga makakalimutan. Kaya wag na siguro magselos yung ibang mga hindi member na naging Apo, na naging Agila, na naging Guardians, na naging SRB na. Kasi for sure, hindi makakalimutan ng isang SRB kung saan siya nagmula. Sabi nga di ba? First love never dies, di ba? Yes. Di ba? Yung kasabihan na yan kaya gusto lang ipamulat sa ating mga kapatiran yung bagay na yan. Ikaw, yung time na yun, saan ka ba tumatambay noon? Ay, dito lang po, San Pablo. Pero napapadaan po ako dyan sa Alimol noong time na yon, nung active pa po ako. Kasi po may mga kamag-anak ako dyan sa Project 7, sa Veterans Village. Yung mga Leskano po dyan, mga pinsang ko, mga brad din. Yung iba nag-apo. So, nung time na yon, nung after my high school life, naisip ko, what about SRB after high school life? Kaya po, naisip ko, time na siguro na tumayo tayo sa ating sariling paa o ibig ko sabihin ay i-organize ko ang SRB na may direksyon. Na kung wala po ka akong mag-uumpisa sa SRB, ay palagay ko hindi tayo magbo-boom ang liderato natin. So, kung meron man ngayong hindi pagkakaintindihan sa ibang council o banggitin natin na yung ibang sumasabay sa National Council, siguro ako ang dapat sisihin dyan sa mga hindi nila pagkakaintindihan. Kasi hindi ko naman kasi intention na nung magtayo ako ng council, hindi ko intention na pagwatak-watakin ng SRB. Ang intention ko talaga dyan ay magkameron na unity at magkameron ng direction ang ating liderato. Mm-hmm. At nung time na yun kasi, sabihin natin, marami talagang gustong umaway sa atin para sumikat. Sa amin nila sa hindi, lahat ng fraternity o ibang tribo na umaway sa atin, nagkapangalan. Siguro naman naobserbahan mo yun noong time na yun. Oo. Yung mga, yung kung ano-anong yan. Ibang tribo, inaway tayo niyan. Kaya sila nagkapangalan. Dahil hindi naman tayo basta napayag Hindi, ako ayoko na magano yung experience namin sa University of the East. Sapagkat yung UM pinaka most populated na eskwelahan ng araw. Yung panahon ko, 50,000 ang estudyante, talagang populated. Pag pumunta ka doon sa loob, sa Dalupan Hall pala, ang dami. Ng karap. Kasi yan talagang pinakamalaking eskwelahan sa buong Pilipinas noong time na yon. Talagang ganun ka-solid. Ang SRB talaga ang nagdadala ng fraternity sa UA during our time. Totoo lang. Yeah. Merong isang fraternity na hindi sila pinaka-popular ngayon. Yun ang bali yung kakompetensya namin. Pero yung pinakasikat na fraternity during that time sa UE, wala po. Hindi totoo lang. Yung pangalawa ngayon, yun talagang kakompetensya namin. Oo. So, may harmony naman kami. Bandang huli na lang, siyempre, yung mga senior natin, yung Apon, sila nagkagulo sa mga sa kolehiyo, nadami na lang yung mga junior, yung mga high school. Wag natin sabihin never tayo naging junior nila sapagkat kapantay din naman natin sila. So ano na nangyari? Kaya pwede kong sabihin yung time na noon, pinagbabatayan ko, talagang the best yung ang SRB noong time na noon. Sa ano na lang namin sa UE. Pamangkin ni Imelda. Sino si Imelda Marcos? Siyempre, first lady, very powerful. Si Vic Romualdez, brad namin, taga doon. Tapos yung parang, I don't know kung apo, o basta kamag-anak din na very close ni Jess Tanchanco, si Paul Tanchanco, taga sa amin din. Tapos may SRB na anak nandiyan. Matindi yung SRB sa UE nung time na noon. Talagang palaban pa. Tsaka may sinabi,
Kaya nga mga artista na nag-aaral doon na babae, nagkakolehiyo na babae, nagiging boyfriend ng mga SRB. Kasi may padating talaga ng SRB noon. Kaya sabi ko nga noon, talagang may mararating ang SRB. Nagulat na lang ako kasi naging sabihin natin na nasanib ako sa evangelical. Siyempre, parang hindi yan sa mga fraternity. Kaya nawala ako sa fraternity ng so many years. Ang kala ko ang SRB talagang malayong-malayo na. Nagtaka na ako, bakit natigil? Pala natigil daw ang recruitment, sabi ni Brad Jojo Kiawit. Natigil pala. Nung time na yun, binabanggit mo, siguro yun yung time na nagkameron dito rin ng one day survive o yung tinatawag na isang araw lang tapos ang pagiging SRB. Mhm. Kasi iba siyempre ang liderato, inirerespeto natin ang leadership. So yung mga GC noon ay nagpasya noong tinatawag na express. Aha. Yun naman ay nangyari kasi yung recruitment natatalo kami. Katunayan, ngayon ang bilang dito sa San Pablo 20:5. Ang bilang ha. Ang layo ng ratio. Kami 5,000, sila 20,000. Kaya nga, ang layo ng ratio. Kaya nagkameron kami nung tinatawag na, so hindi ko ginalaw yun kasi yun ang pasya ng mga GC. Hindi na ako nung time na yun, hindi na akong GC eh. Siyempre, re-respetuhin na lang natin kung sino yung nakaupong GC. At yun ang kanyang yun ang kanyang diskarte. Pero sa bandang huli naman, ito namang bandang 98, bumalik na uli yung traditional natin na kwan. Katunayan, itong huling May fight, 4. Kay Brad J pa. Si Brad J pa nag-recruit. Maganda naman. I-indoctrinate ko pa yung dalawa yata, yung dalawang ko pa nag-indoctrinate na about sa ating mga, siyempre yung ating mga lecture, mga ano ba ang SRB? Ang SRB ba isang social na samahan? Sabi ko, hindi. Ito ay simpleng kapatiran na pinatitibay ng 3 prinsipyo. Ng prinsipyo natin, liderato, pagkaibigan at serbisyo publiko. Mm-hmm. Yun lang ay idiniin ko na para matanim sa isip nila na ang fraternity hindi kagaya nung araw na puro wag natin sabihin. Siyempre, may mga brad naman tayo na pasintabi ako. May mga brad tayo na sumala sa direksyon. Mm-hmm. Hindi kagaya natin na bagamat tayo may kapilyuhan, andito tayo, nagiging gabay ng mga sumusunod sa atin na tinitingnan tayo bilang SRB. Tama. Brad Mel, ganito, dahil hindi na natin ganang papahabain ng atin, siguro magkakaroon tayo ng part 2 na usapan. Maganda kasi atin pinagbinigyan ng daan sa Infopage. Anong mensahe mo sa mga kabataan, mga younger generation ng SRB? Para na sa ganun yan ay talagang tatanim na sa kanila mga puso at talagang pag-iisipan nila ng gusto. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Magtanim tayo ng kabutihan. Ano po yun? Nakikita nyo po may duhat tayo. Yung duhat po, pansolong pagkain. Okay. Yung bayabas na local, pansolo din yan. Mm-hmm. Bakit po may pakwan? Tinuturuan tayo ng mabuti na pag naubos mo yung isang pakwan, palagay ko naman napakasiba mo, tinuturuan tayo ng pakwan na magbigay sa kapwa. Ang galing. Ganda na nga. Ngayon, ating ubang prinsipyo, maganda. Ang purpose service natin, mabuti. Ang 12 jewels natin, mabuti ba? Isa puso natin. Itanim ninyo sa inyong mga puso at isang araw pag nagbunga yan, meron tayong paghahati-hati ang mabuti sa kapwa. Sana mga kapatid, ang mabuti, lagi natin kunin. Galing. Galing, ang ganda ng illustration ha. Totoo yan may bayabas,
May Brad, yun ay mga Gandang ganda. mga bunga yon na bunga nung ating mga maliliit man sila pero mabubuting bunga. Tama. Kung Tama po. ating uunawain, ang 12 jewels natin merong makadiyos. Tama? Tama. Abay, mabuti po ang makadiyos. Magiliw, magalang, di ba? Masunurin. Oo. Ika-12 po, panghuli pa nga yun eh. Makadiyos. Makadiyos. Pero dapat yun ang inuuna natin. Hindi, as the saying goes, the last but not the least. But not the least. Anyway, maraming salamat, Brad Mel. Sana Opo. yung huling pagkakataon na maging guest ka na ng Arangkada sapagkat marami tayong pag-usapan. Sapagkat naka-standby na rin si Ma'am May. Nandiyan na si Ma'am May, di ba? Sige. Brad Mel, maraming salamat din po sa oportunidad. Sige. Huling linya na lang. Linya, anong gusto mong sabihin? Last nga po, ang SRD po, hindi natin sinasabi na hindi natin kinokontra yung brothers first before others. Mm-hmm. Pero pagka naman po, gaya po ng ating mata, may limitasyon. Kagaya niyan, nakikita ko kayo. Pero pag inilayo yung cellphone sa akin ng 1 kilometro, hindi ko na kayo kita. Ang mata po natin may limitasyon din. Tama. Pero doon sa pakikipagkapatira natin, bigyan din natin ng limitasyon. Alin po yun? Abay, pagka nang-hold up naman ang Brad, ba't ka naman sasama? Tama. Abay, pagka yan naman gumagawa na ng hindi maganda, iwanan mo. Pero once na, Brad, nakita mo, meron kang magagawang tulong. Huwag kang mag-atubili. Hindi lang yung Brad ang binibigyan mo ng pabor, kundi pati yung sarili mo, nagpapautang ka ng mabuti at ang Diyos na ang bahalang gumanti sa iyong kabutihan. Amen. So, maraming salamat. Sa salitang yan, pinasara na natin ang tabing para nang sa ganun talagang mamutawi sa atin yung mga sinabi ni Brad Mel. Brad Mel, maraming salamat. Okay po. Salamat din po sa oportunidad. Salamat. Okay. Ayan. Papasok na po natin si Ma'am May sapagkat maganda din ng ating pag-usapan. Sige. Pwede na pasok si Ma'am May. Para sa ganun umpisa na din natin. Ayan na ata. Ayan na si Ma'am May. Ayan. Ma'am May Ronyo Belarmino. Ay po. Natin. Yan, nakikita namin. Wow naman. Ganda naman Ma'am May. Ayan. Si Ma'am May, hindi natin sis. Pero mahalaga ang ang pag-uusapan natin sa ere. Sa mga kababayan natin, huwag kayong kakalas. Ito po ay para sa inyo. Lalong-lalo na sa mga lalaki. Aral-aral to sa mga lalaki. Kaya yung mga lalaki, makinig kayo at importante ito. Ma'am May, sige, bilang introduction, anong gusto mong sabihin sa iyong pagkakataon? Sige, Ma'am May. Ako po ay sa po may bilay na ito ng Santa Claus. Ako bali ng Vice President po ng Indian sa mga house sa buong Santa Claus. Ma'am May, nagpapalitan po kasi I think po. Ma'am May, malakas daw ang monitor mo. Malakas daw ang monitor mo sabi ng technical side. Nakamute. Okay po. Papatay ko lang po yung aircon. Baka yung aircon. Okay na? Sige lang. Ayusin lang din. Okay na po? Ayan, okay na. Okay na. Sabi ng ating gwapong dito sa technical department, okay na daw. Ayan, okay na. Sige, yan. Kasi magandang pag-uusapan natin sige, yung bilang introduction, Ma'am May, may gustong sabihin bago natin umpisan at pag-usapan yung Republic Act 9262. Sige. Ako po si May Bilarino po ng Barangay 60.
Bali ako po ay isang kagawad dito sa Barangay 6E. At the same time po, ako rin po yung Vice President po ng Liga ng Samahan po ng Bausi, Barangay Baudes Officer sa Buksan. Mhm. Okay. Ma'am May, ano mo si yung dating minister ng local government, si Jose Ronyo ng Samar. Ano mo yan? Lolo po, lolo Wow! po, ang bida ng aking ama ay lolo po namin yun. Naku, idol ko yan. Isa yan sa pinakamatalinong minister Oh. ni President Marcos. Magaling yan. Tunay po. Hindi ko man po naabutan, ay may mga ibinabahagi sa aking mga kwento ang aming lolo tungkol po sa kanya dahil syempre po nasa Samar po siya, medyo malayo yung kanyang lugar at kami naandito sa San Pablo. Nakita ko kasi yung Ronyo eh. Yan ang pinakasikat na Ronyo. Si Jose Ronyo. Idol ko talaga yan. Tunay po. Proud to be ako ni Jose Ronyo. Naku, kaya sigurado magaling na magaling ka rin. Kaya maganda pag-usapan natin. Anyway, ang pag-usapan natin ay Republic Act 1962. Yung sadyang pagpapakita ng pananakit, ito mga nakikinig yung mga pananakit at pang-aabuso ng mga pang-aabusong physical, sexual, at psychological na ginagawa sa kababaihan at maging sa mga kabataan. Ipaliwanag mo yung bagay na yan bilang introduction, Ma'am May. Apo. Bali yung pong sinasabi na RA 9262 po, ito po yung Anti-Violence Against Women and Their Family Act noong 2004. Ang layunin po ng RA 9262 ng batas ng ating Pilipinas ay upang pangalagaan po o protektahan ng ating mga kababaihan laban sa anumang uri ng karahasan. Mm-hmm. Sige, go ahead. Ayun po. Bali, ito pong batas na ito, bali nung 2004 po, inilabas. But then, meron naman po tayong tinatawag na Magna Carta of Women before pa nito. So, noong 2004, lalong pinaigting o pinalawak na talagang itong batas na ito ay dapat pa rin po. Natatandaan ko pa nung ako'y nasa barangay noon, isa na rin po akong konsyal, nag-start ako 2002 after ko maging SK. Ang malimit po nating sinasabi pagka po away ng mag-asawa, hindi po napapakialaman po yan ng barangay. Sasabihin po malimit ay ito'y away na mag-asawa, hayaan natin sila. Ano po, ayun po yung malimit na naririnig natin. Pero ngayon, hindi na po pwede yun. Kasi kahit sino, kung nakakita po kayo na nag-aaway, ang isang babae, binubugbog, minumolestya, sinasaktan po, o kung ano man pong karasan na ginagawa sa kanya, any concerned citizen po ay pwede na magsumbong po sa barangay man o sa ating kapulisan. Okay, ganito, Ma'am May. Halimbawa, narinig mo sa kapitbahay mo, siyempre alam mo yung boses kapitbahay mo no, ng asawa at alam mo mag-asawa sila o sabihin natin Yes. live-in partner. In other words, intimate talaga ang relasyon ng dalawang 'yon. Sabi mo nga pag nagkikita mo nag-aaway, normally Yes, sa ating hindi natin pinapakialam, pero this time pala, pwede bang isimbong? Gamitin yung cellphone ko, tumawag ako ng pulis na sabihin na binubugbog yung babae. Puntahan nyo. Pwede ko bang isumbong yan? Ma'am May? Yes po, pwede po. Opo, pwede po. Actually po, ito po yes po. Dapat ba natin gawin yan, yung isumbong yung mga ganyang pangyayari? Dapat ba? Oo, sir. Yes, kuya. Dapat po natin isumbong. Dahil, alam niyo po, sa panahon ngayon, kaya paulit-ulit po ang karahasan sa ating kababaihan. Marami po ang ating kababaihan na hindi alam ang batas na ito. Hindi alam yung kanilang karapatan. Kaya po, naririto po ngayon, ibinabasa itong saligang batas na ito
nilalayon po nito na sa ating community, sa ating barangay po, malaman po ng tao. Kaya po nagkaroon po tayo ng Barangay Baudes Officer. Kung sa gayon po, hindi na po tayo kailangan pang magpumunta direkta sa pulis. Sa barangay pa lamang po, may haharap na po at magpuprotekta po para sa ating mga kababaihan. Ano po? Okay, halimbawa na rin, ma'am. Gagawin natin mga practical. Mamaya na tayo mga theory. Halimbawa, nakita mo yung isang bata, talagang ginugulpi na halos ng tatay. Yan ba, pwede mo rin sumbong? Siyempre, isipin mo, anak niya naman yun ba't natin pakikialaman? Tama ba yung ganung pag-iisip, Ma'am May? Yes po, tama po yun. Ang bata po kasi, iyan po ay napaka-sensitive po niyan. Kung tatawagin po natin na kahit nga lang po dun sa salita po, masasakit na salita, hindi po natin dapat sinasabihan ng ating kabataan ng masasakit na salita. Ano po, yung makakasakit ng kanilang damdamin. Di lalong-lalo po kung binubuto. Oh yeah, ano example? Kasi sabi mo, yung, di ba, yung pagtrato ng hindi lang sexual, di ba? Kahit na psychological. Ano hanggang at to what extent yung psychological na para pumasok dun sa Republic Act 9262, Ma'am? Yes po. Sa psychological abuse po sa RA 9262, ito po yung, ang halimbawa po nito ay hambawang meron po akong intimate relationship, tapos kahit ako'y nakikipagkwentuhan lamang sa kapitbahay at tatawagin po ako ng aking asawa o kinakasama, hoy, magsasalita na ng kung ano-ano, tapos ipinahiya po ako doon sa aking mga kausap, that was psychological po. Psychological abuse. Basta po nakaka-apekto po sa kanya na parang pakiramdam po niya na siya ay napahiya, na halos parang dala na po niya yung kahihiyan na sinasabi po sa kanya ng kanyang asawa o karelasyon. That was psychological abuse. So, ganito naman. Halimbawa, hindi sila kasal. Kunyari, live-in lang. Hindi din dapat pumapasok, di ba, yung Republic Act 9262 sa bagay na yan? Napapaloob ba yan? Kunyari nga lang. Yes po. Yes po. Ang 9262 po ay pumapaloob po sa lahat po na may intimate relationship. Ito po yung sinasabi nga pong live-in partner, boyfriend, girlfriend, even po sa pareho pong sex, pareho po silang babae. Ibig po sabihin ay yung pong sinasabing lesbian na may karelasyon din po ng babae. Pwede po din pagka pumasok po yung pang-aabuso nito, pwede rin po siyang ibawsi, ano po. Ayun po. Ayan, yung mga nakikinig, lalo kayo makinig sapagkat makakaiwas kayo sa may kulong ba yung mga pagbabaw o yung in other words pumasok ka dito sa 9262 na Republic Act na to, ang penalty ba rito ay pagkakakulong at yes, extend ng kanilang pagkakakulong, Ma'am May? Hanggang saan pwede po silang makulong. Okay. Hindi ko masyadong kabisado, baka ako'y magkamali. Pero sa aking pagkakaalam po, ang pinakamataas po na bill po dito sa RA 9262 ay 300,000. Ano po? At pwede pong makulong. Hindi pala biro, hindi lang kulong, na multa pa pala. kaya, may multa po at pwede makulong. Kaya makinig kayo sa programa, sa pinag-uusapan namin ni Ma'am May, hindi po biro ito. Kasi yung mga bagay na kala natin, di ba, parang wala lang. Dahil alam mo naman Pilipino, di ba, pinapalagpas lang natin yan. Yeah. Kahit yung mga kalokohan ng mga politiko natin, na sobra-sobra, di ba, parang ini-ignore lang natin, Yung pala, sige lang, Ma'am May, sige lang. Po. Hindi naman po yung mga kalokohan po na yung kahit po yung mga biro-biro po, hindi naman po pumapasok sa RA 9262 yon kung bawang walang karelasyon. Pero meron po tayong tinatawag na anti-bastos law. Ito po yung regarding pa rin po sa pagprotekta po dito sa ating mga kababaihan. Ultimo po yung simpleng pagsipol, pagsitset ay
pwede po na mahabla po. Kaya medyo sensitive po ngayon yung batas natin pagdating sa kababaihan. Ano po? Pinoprotektahan po talaga ang ating mga kababaihan. Sa bagay, lagpas na kami sa panahon na yan kasi sa UE noon di ba? Pinaka-populated, pinakamaraming estudyante yung UE. May tambayan ng SRB noon Ang dami nagdadaan ng gaganda Pinipituhan namin. Pala ngayon, mahuhuli na kami. Buti na lang po at lumampas na kayo diyan. Kasi po, meron na tayong anti-bastos, no? Kung ito po ay magiging sa panahon ngayon, ay baka po kayo mag-penalty na, magbunta. Kaya, in other words, women's right is human right, di ba? Yun ang principle, no? Women's right is human rights. In other words, lahat tayo ay dapat, di ba, maging conscious sa ating karapatan. Lalong-lalo na ang kababaihan at mga kabataan. Ngayon, tanong ko ngayon, Ma'am May, hindi ba yan pwede mo sabihin na parang hindi equal ata? Bakit sila lang mga babae may ganyang karapatan? Ba't wala yung mga lalaki? Ano pwede mong sabihin? Anong constitutional? Ayun po kalimutan na sinasabi ng mga kalalakihan Wala silang, parang tinanggalan din naman po sila ng karapatan. Pero ang katotohanan po ay mayroon din naman po karapatan ang mga kalalakihan. Ngayon, kung kayo po ay binugbog ng inyong asawa, parang hindi naman po uubra sa inyo. Kung binugbog kayo ng inyong asawa, edi pwede po niya siyang ihabla po. Physical injury po sa inyo kung kayo nabugbog. Ano po? Pumapasok ba yan sa Republic Act 9262, Mame? Hindi po. Sorry po. Pero hindi kasali po ang kalalakihan dito. Buwagin na yan 9262. Hindi, joke lang. Marami po nagre-request. Sa katunayan nga po, ang sabi daw ay magkakaroon na nga rin daw po dun sa, yung sa kalalakihan. Pero iniintay po natin, ewan ko kung sino po ang magsusulong ng batas na iyon. Pero walang mambabatas na maglalakas ng loob na i-amend yan, no? O kaya buwagin, di ba? Wala. Kasi parang mahihirapan. Mahihirapan. Actually, anong dahilan during that? Alam ko ang 2004 nang ginawa yung batas na yan, ang presidente natin noon, babae kasi, di ba? Si Gloria Macapagal. Yung ba dahilan kung bakit nabigyan ng halaga yung batas na yan dahil babae ang presidente natin? I think po, pero para sa akin, maganda na rin po itong batas na ito. Kasi po tayo po mga kababaihan, kaming mga kababaihan, masyado kaming vulnerable. Sa totoo lang po, meron pong sinasabi na merong malalakas daw din ng babae. Pero kung sa totoo lang, kung kukumpara yung lakas natin physically sa kalalakihan, wala pong laban ng isang babae. Kaya hindi po namin deserve na masaktan. Ayun po lang yun. Okay. Pagdating naman sa decision, kunyari isang babae, di ba minsan pinagbabawalan, di ba, yung sa kanilang mga reproductive di ba, bilang yung babae at yung mga sexual na yung kasi may mga bansa na ang mga babae parang anturing parang na lang di ba, parang hindi binibigyan ng halaga, hindi nakakapagpili ng kanilang kung mapipili ang asawa, ang magulang ang pipili para sa kanila. Nangyayari ba yan dito? Mayroon bang lugar sa atin, sa bansa natin na may ganyang kaugalian? May sa yung pagkakalam? Kuya Ron, thankful po tayo dahil sa ating bansa ay hindi po ganan. Siguro nung mga unang panahon, mga panahon pa ng ating mga ninuno, merong diskriminasyon para sa kababaihan. Ayun po yung nakikita po natin na ang babae ay laging nasa ilalim ng lalaki. Hindi pwedeng mag-aral, di po ba? Yung mga unang panahon yun. Pero sa ngayon, hindi na po. Ayun po, thankful po tayo na meron po tayong equal right ang kababaihan at ang kalalakihan. Yung sinatawag nating gender equality. Wow, tama. Speaking equality, yung equal na yon, meron bang equal access ang kababaihan tungkol sa, kunyari, magdidiman siya na, yung bigyan niyo ako ng ating, yung tungkol sa health din, yung papatingin ng kanilang katawan, para malaman kung may sakit sila or what. Kasi di ba kung minsan parang binibigyan ng priority yung mga lalaki. Meron na bang sa panahon ngayon, may batas na ba tayong ganyan para sa ganun
Yung katulad na rin yung mga reproductive rights, di ba, ng mga babae, di ba? Opo. Wala pa po akong nababalitaan na ganoon. Pero sa palagay ko po, kasi ito na lang po, bibigyan ko ng example. Itong Women's Month, bibigyan po namin itong aming kabarangay ng special po na health service. Ito po yung sinatawag na pap smear po para sa kababaihan. Wala naman pong pap smear dito sa kalalakihan. Kaya special health service po para sa mga kababaihan. Ano po, itataguyod pa rin po natin yung ang pangangalaga sa kanilang kalusugan. Siguro, by means of us, yung mga political, simula sa amin, sa barangay hanggang sa national. Sa tingin ko po ay pinapahalagan po nila ang kalusugan po ng ating mga kababaihan. Ganito naman, for practicality reason, purposes. Halimbawa, yung pamilya, sabi ng mga magulang, nako, ayaw kong pag-aralin yung mga anak ng babae. Total, mag-aasawa din yan eh. Pupunta yan sa pamilya, hindi katulad ng mga anak ng lalaki, talagang aasahan nila hanggang sa kaduluduluhan. Ibig sabihin, pwede bang mag-demand? Kunyari, ang anak ng lalaki lang pag-aaralin, gusto ng babae talagang makapag-aaral. Siyempre, babae siya eh. Gusto niya talaga magtapos, mag-aral. Ang anak ng lalaki ang binibigyan ng halaga ng mga pamilya, ng mga nanay at tatay. Pwede bang mag-demand ang babae na sabihin, nanay, pag-aralin niyo ako, kung hindi, pwede bang gano'n, Ma'am May? Yes po. Dito naman po sa atin sa pamilya po, ang karapatan po, bata ka pa lamang po, may karapatan na po ang bata na makapag-aral. Ano po, kaya po, ibig sabihin, pag sinabing bata, babae o lalaki, dapat po ay mag-aral. Simulan po ng magulang na paaralin sila. Hindi po maaari na hindi dahil sinasabi po na ito nga po ay karapatan ng isang bata. Galing. Pero balik tayo sa yung mga violenting ginagawa sa kababaihan at kabataan. Ano normally yung uri ng yung bukod sa yung nire-rape ang mga babae, ano pa yung mga bagay na at kung may gusto kang sabihin tungkol sa issue ng rape, doon naman sa yung pagbubugbog, yung mga violenting ginagawa sa kababaihan, anong kadalasan ng uri ng violence na ginagawa sa kababaihan, Ma'am May? Dito po sa RA 9262 po, meron po tayong physical abuse, psychological abuse, or emotional abuse, economical abuse. Ito po ay iba't ibang kategorya ng pang-aabuso sa kababaihan. Yung economic... Sinabi po natin Opo, sige po. Ang economical abuse po, opo. Ano naman yun? Parang bago sa akin pandinig yan, yung economical abuse bilang pang-abuso sa kababaihan. Example po ng economical abuse po, ay yung po yung hindi pagsusustento po sa ating mga asawa. Marami yan. At sa kanilang mga anak. Very common yan. Very common yan. Kung hindi po nagsusustento, yan ang dahilan kung bakit yung general, di ba, hindi na-promote. Di ba yung balitang-balita 2 weeks ago, isang colonel ata para makuha niya yung unreachable star, ay hindi niya nakuha ang unreachable star sapagkat talagang during the hearing, confirmation hearing, ay nireklamo siya ng asawa niya. Hindi naman ako sinusuporta niya. Kaya lang naging OA yung colonel. Sabi niya, sige, yun na lahat yung sweldo ko. Bigyan mo lang, tiran mo lang ako ng pagkain ko araw-araw. Para naging OA naman, di ba? Ano sasabi mo doon? Yung hindi pagsusustento. Maraming na umaaray dyan sa nakikinig sa atin ngayon. Yung mga brada na hindi nagsusustento yung mga dati yung mga partner. Ayan. Halimbawa, Ma'am May, nagkaroon siya ng kalibin, pero may asawa na siya. Obligado pa rin ba siya na sustentuhan yung kanyang kalibin na kung saan nagkaroon sila ng anak? Yes po. Ayun po, obligado po. Basta po nagkaanak, ay obligado po na sustentuhan po yung anak. Ganun ba? Anak ko, ang daming tinatamaan niya. Ang daming umaaray siguro ngayon.
Makinig lang kayo. Yes Marami po. kayong matutunan. Kuya, parang nag-iisip ka na Parang ano may iniisip ka. Not guilty. Sige lang. Not guilty. Sige. Ano bang bagay na gusto mong sabihin? Ano pa? Sige lang. Para natututo ka. Lalo-lalo ako, natututo ako. Ano bang pwede mong sabihin? Sige po. Okay. Tapos na po dun sa economical abuse. Ito po yung sumunod po sa physical abuse. Ito po yung kalimitan na nakikita natin ng abuso. Kasi po pagka physical abuse, kita po na may pasa. Kita po na binugbog o kung ano man ang ginawa. Ano po, kumbaga may ebidensya. Ito po yung sinasabi ng physical abuse. Okay. Ano po. Okay. Ngayon siguro... Tapos ito po yung emotional abuse. Sige lang. Apo. Ano naman yun? Ano naman yung emotional? Pagkakaiba ng physical abuse. Saan po pumapasok? Anong kategorya yung emotional? Para masabing emotional naman. Anong nangyayari? Kasi sa physical, Opo, sabi mo, yung emotion. may mga pasa. Ano naman ang senyales na nagkaroon ng emotional abuse? Binubugbog. Opo. Yung ano? medyo chubby po. Ayan. Bali ang... Okay. Sige lang. Go ahead. Sige po. Ang emotional abuse naman po, ito nga po yung gaya po ng sabi ko sa inyo kanina. Ito po yung minumura po yung kanyang asawa, pinapahiya sa harap. Nawa. Po yung emotional abuse. Ano po? Aha. And last po, ito po yung tinatawag na sexual abuse. Aware naman po tayo na pagka po sinabing intimate relationship, ito po ay may halo na may siyempre intimate, nagsisex na, ano po. Pero hindi ibig sabihin na nagsisex ka na ay walang pang-aabuso doon. Meron pa rin po, ano po. Pag naramdaman po ng isang babae na siya ay lampas na dun sa boundary ng kanyang nararamdaman yung ginagawa nila, lalo higit yung pinag-uusapan po natin sa pakikipag-sex. O kung halimbawa ay siya hinaharas o may ipinasok na anumang bagay sa kanyang ari na hindi po nais ng isang babae, that was sexual abuse po sa RA 1962. Kahit pa po sila ay mag-asawa. O magkarelasyon. Pamimilit lagi. Kunyari, wala sa mood yung babae, pinipilit pa rin ng lalaki. Part na ba yan ng ano? Opo, napasok po yun. Pasok din po yun sa sexual abuse. Opo. Ibig sabihin? Pag po ang babae ay lumapit lalo po sa isang tao. Opo. Pwedeng idulog yan sa isang, kunyari sa isang ahensya. Tapos pwedeng makulong yung asawa sa bagay na yan. Magandang magandang para malaman kung Yes po. Yes po. Yes po. Pwede po. Basta po ang isang babae nakaramdaman po siya. Yes po. Pag nararamdaman po ng isang babae na siya ay inaabuso na kahit pa po ito ay asawa niya, ay pwede pong ihabla po ang isang asawa. At isa pa po, sir, Kuya Ron, kahit po hindi magkarelasyon, kung halimbawa po, ito po kayo, kung bawa merong isang lalaki na mahilig yung tinatawag po natin yung mga, ayun po, yung parang kumuha po siya ng pick-up girl, tapos yung isang pick-up girl po ay inabuso po niya doon kung ano man po doon, sexually abuse. Ayun po ay pumapasok pa rin po sa RA 262. Pwede magreklamo pala yung mga yung mga kunyari yung mga ganung babae, yung mga pick-up. Kahit pa binayaran siya. Kahit na binayaran siya pag sobra ng ginawa ng lalaki sa kanya. Kasi 'di ba parang may 'di ba parang ma-arouse yung lalaki minsan yung nananakit yan 'di ba? Parang ganoon para ganahan siya 'di ba? Pwede magdemanda pala yung Kasi kung minsan 'di ba, yung mga pulis parang hindi papansin yan, sabihin ano ka naman bayaran ka naman 'di ba? Hindi pala tama yung mga ganung bagay. Dapat pala pansinin ng
Okay, ganito na lang. Siguro dahil na, 6 na minuto na lang ang nalalabis sa ating programa. Ang ganda ng pinag-usapan natin eh. Kung pwede pang pahabain eh. Kaso next time na lang. Ngayon ganito. Okay. Paano natin mapoprotektahan ang ating ang karapatan ng kababaihan? Paano? Anong the best way para maprotektahan ang karapatan ng kababaihan sa mga nangyayari sa ating lipunan? Yes po. Number 1 po dito ay yung kaalaman. Dapat po malaman po ng ating mga kababaihan yung kanilang karapatan. Kagaya po nitong ginagawa ninyo pag-i-interview sa akin. Sa aking palagay po, marami pong natutuwa dito sa maiksing usapan na ito. At maraming kinakabahan na. Pwede pala sila Kinakabahan. Ano po, hindi po ako ganun ka-expert pero i-share ko po yung aking kaalaman. Bagamat ako medyo kinakabahan, baka ako magkamali. I-share ko po kasi para po magkaroon din po ng kaalaman po yung ibang mga kababaihan. Dito po sa aming barangay, nagkakandak po ako ng regular na seminar or orientation po sa ating mga kababaihan. At ngayon po sa ngayon, nagpo-focus po ako sa kalalakihan. Ginagawa ko rin pong aware ang kalalakihan sa batas na RA 9262 kasi ang nagbabiolate po ng batas na ito ay kalalakihan. So kailangan lalaki po ang matuto, hindi ang kababaihan para po sa akin. Ano po? Tama yan ganyang prinsipyo, Ma'am May. Gusto ko yan. Pero at the same time na talaga importante nanggagaling sa inyong lingkod, Ronnie Akal, ang kababaihan dapat lang naman ang lahat ng kababaihan ay magsama-sama, 'di ba? Magsama-sama para labanan yung bagay na ito, para mapataas yung antas ng inyong pakikipaglaban sa women o sa woman's right, yung inyong karapatan bilang babae. Tama ba ang aking pananaw? Ma'am May? Yes po, kuya. Yes. Lahat po ng kababaihan po, atin pong pagtulong-tulungan po na maunawaan ng bawat isa ang ating mga karapatan. Kaya ko nasabi yan kasi hindi ako guilty. Joke. Yes. Opo. Sige, si Ma'am May, ano pa mga gusto mong sabihin yung mga hindi natin nadaanan? Nasa yung pagkakataon na rin. 3 minuto na lang na nalalabi sa ating programa. Okay, sige po. Ang topic po natin kanina ay RA 9262, karapatan po ng kababaihan. Alam mo po. Sa inyo yung pagkakataon ng 3 minuto, ako na lang dito. Sige lang, Ma'am May. Okay, sige po. Higit pa po dito, bukod po sa karapatan po ng ating mga kababaihan. Nais ko rin po sanang ihingi sa inyo, ating mga kababayan, na bigyan po rin natin ng pansin ang karapatan po ng ating mga kabataan. Ano po higit sa lahat. Dahil naniniwala pa rin po ako, even though sabi po nila ay ang kabataan po daw ay sa panahon ngayon ay napaka-titigas ng ulo, ay naniniwala pa rin po ako na ang ating kabataan po yung pag-asa po ng ating bayan. Huwag po natin hayaan na masadlak po sila sa maling sistema po ng pamumuhay. Alam po natin na sa panahon ngayon ay mabilis ang pagtakbo po ng ating ng ating ekonomiya, lahat ng sistema dahil po sa internet at kung saan. Lagi po natin isipin bilang isang magulang, ang yung lingkod ko bilang isang leader po ng barangay, isipin po natin number 1 yung ating mga anak. Ano po? Kasi kung sila po ay walang kaalaman, kung hindi natin sila po protektahan, sino pa po sa mga susunod na panahon yung magpoprotekta para sa kanila. Tama. Ay lang po, Kuya Ron. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ang pasasalamat ay sa amin sapagkat binigyan mo talaga ng magandang kaalaman, nabigyan mo ng impormasyon ang ating mga kababayan na nakikinig, maging sa aming kapatiran. Maraming salamat. Sana may part 2 tayo, Ma'am May. Yes, thank you po. Bless po. Baka may gusto kang batiin na nakikinig ng mga kaibigan mo, kamag-anak. Meron pa tayong 1 minuto na lang. Sige po. Binabati ko po ang lahat po ng Baudez officer ng buong San Pablo, ang ating pong CSWDO head, ang ating hepe po si Ma'am Marilyn Excondo, at ang aming pong mentor, si Ma'am
Loren, Gaspar, at ang iba po mga kapulisan po dito sa San Pablo. Ano po, at lalong higit po ang ating mga kabarangay, ang aking mga kabarangay, ang mga minamahal ko kabarangay dito sa Barangay 6E, San Pablo City. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat, May. Sa ngalan po ng ating pong producer, Jojo Kiawit, sa ngalan po ng ating mga sister, Sis Nieva, Sis Ja Aquino, Sis Aimee Ray Sakura, Sis Analay. Ito po yung lingkod, Ronnie Akal. Maraming salamat. Viva Saraba. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan, busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan, dito makinig, bida ang malilibang. Sarabang arangkada para dito sa lahat, kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada, may bisita, makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod, di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw, ito kaunlaran ng isipang nag-aliw.